ba dito? Nabubuhay ang bawat isa sa atin na mga mananampalataya para kay Jesus at para sa kanyang kaharian. Marami pong mga tao, mga kapatid na nabubuhay sila para sa pamilya nila, nabubuhay sila para sa negosyo nila, iba-iba po. So kaya po ang tanong sa atin mga kapatid, para kanino po ba tayo nabubuhay? Para kanino po ba tayo gumigising sa umaga? Yung iba ho sa Nescafe. Paggising sa umaga, kape ang hanap. Di ba? Lalo na malamig. So, yung iba po, nabubuhay po sila dahil kay Nescafe. Yung iba naman nabubuhay daw ho para sa ibang bagay. Tayo ho, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, nabubuhay kanino? Kay Jesus, para kay Jesus, mga kapatid. So, maaaring ang mga magulang, nabubuhay sila para sa kanilang mga anak. Ang mga mag-asawa, nabubuhay para sa isa't isa. Ang mga negosyante, nabubuhay para palaguin ang kanilang mga negosyo. Maaaring nabubuhay po, sinasabi nga po natin, nabubuhay tayo para sa isang bagay kapag iyon daw yung motibasyon natin sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Tayo po, paano po ba tayo nabubuhay para kay Kristo? Nabibigyan po ba natin siya ng kaluguran? Nakikita po ba ito sa ating mga pananalita, pagkilos at mga gawa? Paano po ba tayo namumuhay from Monday to Saturday? Na ipapakita lang po ba natin yung ating pamumuhay o magandang patotoo pag-araw ng linggo? So tandaan natin mga kapatid, ang buhay kay Jesus, nagbibigay kaluguran sa Kanya, ito po daw yung ating dapat na pinakamimithi. Yung lagi nating ma-please ang Panginoon. Kaya po, ang tinuturo sa atin ngayon, ano nga ho ba ang kaharian ng Diyos? Lagi nating tatandaan, ang kaharian ng Diyos ay ang pamamahala at paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa kanilang mga puso. Kaya malalaman mo po na ang kaharian ng Diyos ay nasa taong yun pag nakita mo na nagbabago siya. Na mula nang tinanggap niya ang Panginoon sa buhay niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang banal na espiritu ay nasa puso niya at may pagbabago sa kanya, nasa kanya ang kaharian ng Diyos. Malalaman din po natin na nandoon ang kaharian ng Diyos kapag ang mga prayers natin and declaration, tinutugon ng Diyos. Amen po ba? Nandoon ho ang kaharian ng Diyos. Kung nasa saan ang mga anak ng Diyos nag-uusap, nagpaplano, may kapayapaan, may kasiyahan, nandoon ang kaharian ng Diyos. Yun po ang kaharian, mga kapatid ng Diyos. So kaya po dito sa ating pag-aaralan, tinuturo ng Panginoon sa atin, katulad ng ginawa ni Jesus, siya ay nangaral ng mabuting balita sa mga tao at sa mga bansa. Dahil siya mismo alam niya yung mission niya. Bakit siya andito sa lupa? So sinabi nga po ng salita ng Panginoon sa Luke 4 verse 43, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns. To the other towns also, because that is why I was sent. So dito po makikita natin, alam mismo ni Jesus kung ano ang mission niya. Kung bakit siya andito sa lupa. Sa buhay po ba natin, mga kapatid, alam po ba natin ang mission natin? Ba't andito tayo sa lupa? Tatandaan natin katulad ng ating simbahan, alam po natin kung ano yung mandate natin dito. Ang mandate po ng POSIM, maging lampstand, maging ilawan. Kaya po, hindi ho katakataka na bakit binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakalaking simbahan. Hindi lamang ho tayo magliliwanag dito po sa Mandaluyong, kundi sa buong bansa. Kaya po tayo, ang ating simbahan ay meron po tayong Touching Heaven, Changing Earth, na umiikot po sa iba't ibang dako ng lugar. Sapagkat ang mandato ng ating simbahan ay maging lampstand. Kaya po ang bawat isa, tandaan natin, ang gusto ng Panginoon, magkaroon din tayo at maramdaman natin yung urgency
na kailangan pong ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Hindi lamang po dito sa 4 na sulok ng ating simbahan. Ang gusto po ng Panginoon, katulad ni Jesus, sabi nga, I must preach the good news of the kingdom to the other towns also. Because that is why I was sent. Nandoon, pag sinabing I must, kailangan. Pag sinabing I must, nararapat. Kaya pag sinabi sa atin, mga taga-Posim, mga anak ng Diyos, kailangan yung ipahayag ang salita ng Diyos. Kailangan yung i-share ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan, may urgency. Hindi po pwede tayong magpatumpik-tumpik na mga anak ng Diyos, sapagkat malapit na pong dumating ang Panginoon. So ang mensahe ng kaharian ay mabuting balita. Bakit ho ito naging mabuti, mga kapatid? Una, mabuti po ito sapagkat pinapaalala na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Nagsisimula na. Nagsisimula na itong maghari sa mga nananalig sa Kanya. Kaya nga po, it is good news because it reminds us that the kingdom of God is near us and within us. Kaya po, ang Panginoon, nagbigay po siya ng 2 rules, mga kapatid, dun sa kanyang mga disciples, nung sila ay nagbabiyahe. Sinasabi niya sa mga disciple niya, sige sa paghayo nyo at paghayo nyo at pagbabiyahe ninyo, tandaan nyo kung ano ang ihain sa inyo, kainin nyo. Huwag kayong mamimili. Maring ganun, no? Pangalawa, sinabi niya rin, kapag ka nandun na kayo, humahayo na kayo magpagaling kayo ng mga may sakit. Bakit po? Kasi pag maraming mga gumagaling, kahit ng mga panahon noon, naniniwala sila, interesado sila na makinig at makapunta sa gawain ng Diyos. Wala tong pinagkaiba sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Pagka sila ay nakakakita ng mga may pagbabago na nangyayari, may mga gumagaling na mga may sakit, di ba, to see is to believe ngayon, may pruweba, hindi na ho natin kailangang ipang-imbita ang gawain ng Diyos. Nag-agree po ba tayo doon, mga kapatid? Pumupunta sila. Bakit po? Hindi na sila gagastos. Doon pala sa Posim, pag pumunta sila doon. Doon sa isang gawain na nandoon ang mga anak ng Diyos, pag pumunta sila at naipanalangin, nandoon ang kagalingan. So kaya po, yun po yung paalala ni Jesus. Kaya sa Luke chapter 10 verse 9, ang sinabi niya, malapit na kayong pagharian ng Diyos. Sa Luke 17:21, sapagkat ang totoo ay nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ano pa po? It is good news because it gives freedom from slavery to sin and selfishness. Mabuti po ang balitang ito sapagkat kapag ka ikaw ay pinagharian na ng Diyos, nasa sayo ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sayo, ikaw ay makakalaya. Makakalaya sa mga sakit, makakalaya sa lahat ng mga tanikala ng dyablo. Jesus boldly announced, sabi niya doon sa Luke chapter 4 verse 18, at saka kinote niya po ni Jesus ang Isaiah 61 verse 1 and 2, na ang sinabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya. At sa mga bulag na sila'y makakakita, isinugo ako upang palayain ng mga inaapi. Kaya tandaan natin, mga kapatid, imagine natin kung ano ang pwedeng mangyari kapag si Jesus po ang naghari sa buhay ng isang tao. Makakalaya sa mga tanikala ng dyablo sa buhay niya, makakalaya sa pamumuhay sa kasalanan, makakalaya sa lahat ng mga tanikala na humawak sa buhay niya. Yun po ang mangyayari. Ano pa po? Ito'y mabuting balita sapagkat ang kaharian ng Diyos ay andito na at dumating na. Hindi ito mararanasan after life. Dito pa lang ipaparanas na ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay kung nasa saan ang banal na Espiritu ng Panginoon naghahari at nananahan sa puso ng mga sumasampalataya, siya'y naghahari.
At sa Matthew chapter 4, verse 17, ang sabi ng salita ng Panginoon, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, napakabuti mga kapatid, napakainam kapag ka ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin. So ano pong tinuturo sa atin mga kapatid ng kaharian ng Diyos? What did Jesus do? Ano bang ginawa ni Jesus para po ang kaharian ng Diyos ay manatili po dito sa lupa? Una, Jesus declared the kingdom through His words. So sa pamamagitan po ng kanyang salita, ipinahayag niya ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinaliwanag ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Kung ano ito? Ipinang-imbita niya to. Inanyayahan niya ang mga tao na pumasok doon at naghahayag siya at nagdadala ito ng mabuting balita at ng kaharian ng Diyos. Kaya po sa Luke chapter 8 verse 1, pagkatapos nito, anong ginawa ni Jesus? Nilibot niya ang mga bayan at nayon sa paligid. Hindi siya nag-stick sa isang lugar lang, mga kapatid. Nangaral siya, nagturo siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano pa ho ang ginawa niya? Sa kanyang pangangaral, kasama niya po doon yung kanyang 12 disipulo. Pati po yung mga babae na mga pinagaling niya, pinalayas ang mga masasamang demonya na umaapunta sa kanila. Sila po yung mga kasakasama ni Jesus na nagmi-minister sa lugar po na yun. At sabi nga po, mga kapatid, at ilang mga babaeng pinagaling sa kanilang sakit at masasamang espiritu, ito ang mga nag-support sa ministry ni Jesus within their own money. Imaginein mo, mga kapatid, sa sarili nilang bulsa nang gagaling yung mga tinutulong nila ng mga panahon na si Jesus ay nagmi-minister. Kaya po tayo nakaka-bless, mga kapatid, kapag may mga kapatiran tayo na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ngayong kasakasama na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sariling bulsa po nila ang pinagkukuhanan nila ng pananalapi para sumuport sa gawain ng Diyos. Di ba yung maririnig mo, ako sister, ako na ang sagot dyan. Ako sister, brother, ako na ang sagot dyan. Ako na ang tutulong dyan. Ako na bahala dyan. Di ba pag ganon, ang gaan po ng gawain ng Panginoon? Amen? Gumagaan po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Gumagaan po ang gawain ng Panginoon pag maraming mga anak ng Diyos ang tulong-tulong. Kaya po, ngayon po sa atin din po, mga kapatid, ngayong nalalapit na gawain ng mga bata, di ba? Meron tayong PPP na mangyayari, yung pizza party preaching, na ang topic po natin is about mental health issue. Imagine niyo ho, napakadami hong mga kabataan ang matutulungan natin dahil sa ganitong activities na gagawin ng ating mga kabataan. So yun po ang tinuturo po natin kapag sila po ay marami po tayong mga kapatiran na na-touch ang buhay, na mga kapatiran na nakarinig ng salita ng Diyos, gusto rin nilang iparana sa iba kung paano din nila naranasan ng Panginoon sa buhay nila. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, mga kapatid, ipinakita ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Ginamitan ng Panginoong Hesus ng kanyang kapangyarihan na anumang sinasabi niya, inuutos niya, nangyayari po ito. Kaya pag binasa po natin ang Luke chapter 4, verse 33 to 36, pinalayas niya ang mga sinasapian ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng pagsaway at pag-utos lamang. Umaalis po ang mga masasamang espiritu nang hindi nananakit. Naalala ho namin dati, nung kami po yung nag-cast out ng demons, talagang nagwawala, kahayang ihagis yung mga aparador, mga kapatid. At kahit napakaliit na tao, kayang-kaya po na iwas-iwas ang mga malalaking tao. Ganun ho kalakas. Pero si Jesus, dahil sa kalakas ng kapangyarihan na meron siya, mga kapatid, sabi nga, umaalis. Takot na takot yung mga demonyo, lumalapit pa lang siya. At umaalis ito na hindi po siya nananakit, yung mga demonyo na yon. So, kaya sa verse 46, sa verse 36 ng Luke 4, sabi po ng
ng salita ng Panginoon na mangha ang lahat ng nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at sumusunod sa kanya. At sa Luke chapter 11 verse 20, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa iyo ang kaharian ng Diyos. So, sa panahon po ngayon, sabi ko nga kanina, ang tao naghahanap ng pruweba, mga kapatid. Naniniwala sila kapag nakikita nilang may gumagaling. Naniniwala sila kapag nakikita nilang may nagpapalayas may napalayas na demonyo sa lugar na yon. So ganun po, kaya po anong pinapaalala sa atin ng Panginoon? Yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon na itinanim sa puso natin, gamitin po natin. Sapagkat ang kapangyarihan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Wala tayong ibang salita na bibigkasin every time na nagpapalayas tayo ng masamang espiritu, kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang pangalan din po ng Panginoong Hesus is so powerful, na pag binanggit mo in Jesus' name, ang kaaway po ay tumatakbo na. So tandaan natin yung ginawa ni Jesus, magagawa din po natin. Sapagkat sabi, kung ikaw nananampalataya at naniniwala sa Panginoon, magagawa mo din yung mga nagawa niya, higit pa, mga kapatid. At ano man ang hilingin natin sa pangalan ng Panginoon, gagawin niya po yun upang maparangalan ng ang Ama sa langit. Kaya every time na meron ho tayong ginagawa, mga kapatid, gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, palayasin natin ang mga masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoon. Ikatlo, mga kapatid, ang ginawa ni Jesus, Jesus deployed His disciple to preach and demonstrate the kingdom. Hindi lang siya nagdeklara, hindi lang niya dinemonstrate yung power, mga kapatid, dineployed niya pa yung mga lingkod niya. So alam naman natin, mas marami ang maipapadala o mas marami ang makakatulong sa gawain ng Diyos, mas malawak ang maaabot natin. Amen po ba? So ganun po ang ginawa ni Jesus. Ipinangalat niya ang kanyang mga disciple para maipangaral at maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ginawa niya po, mga kapatid, isinend niya po ang kanyang mga followers. Sabi nga, Jesus sent His followers out as ambassador of the kingdom to herald its arrival. And this deployment happened in Luke 10 as Jesus sent out the 72, instructing them to say, the kingdom of God has come near to you. So, yung 72, sinend niya po yan 2 by 2s. Siguro maring sinabi, ikaw sa bandang Luzon ka, kayong dalawa sa Visayas, kayong dalawa sa Mindanao, maring ganun ang ginawa po ni Jesus. Kasi bago po siya pupunta sa mga lugar na yon, pinadala niya na po yung by 2s, yung mga tagasunod po niya. Bukod sa 12, yung 72, i-deployed niya po, mga kapatid. So, ganun po din, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon na ituro sa atin. So, sinisend po tayo, mga kapatid, iba't iba. Tayo po ngayon ay nananalangin na nakapagbukas na tayo sa POSIM CGS, magkakaroon ng POSIM Mandaluyong, POSIM Valenzuela, POSIM Kaingin. So mas marami pa po ang i-raise ng itatayong mga gawain ng Diyos. Amen po ba? Excited po ba tayo na sumuport, mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. Excited po tayo na marami pong mga gawain ng Panginoon ang maitatayo. Bakit to? Kasi para ho marami po ang maabot ng salita ng Diyos. Hindi lang matatapos sa POSIM Suswarigi, hindi lang matatapos dito sa POSIM Mandaluyong, kahit po sa iba't ibang lugar. So, higit pa po sa 12 na tao ang sumunod kay Jesus. At sabi nga, yung 72 na to, inassign niya, inutusan niya, at lahat ng ito, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon powerfully. So, imagine niyo po, ang po pwedeng mangyari kapag na-develop po natin ang maraming kabataan. Imaginin po natin kung kapag marami po tayong na-disciplean, na i-lead sa Panginoon,
kung gaano kalawak at karami ang maaabot natin ng mga tao o mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang importante lang po, mga kapatid, i-dedicate po natin kung ano yung skills na meron po tayo na ipinahiram sa atin ng Panginoon. Amen? Pangalawa, willing po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. So, what should be avoided in order to sustain the spread of the kingdom of God here on earth? Una, spirit of ignorance. Spirit of ignorance that could lead to the rejection of the teaching of Jesus Christ. Ito po yung gusto ng Panginoon na alisin natin. Yung espiritu ng kamangmangan na maaaring dahil sa kamangmangan natin, humantong para hindi maniwala tayo sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. So, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4, verse 18, wala silang pangunawa at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So ang dahilan, di nila alam ang salita ng Diyos. Ito po yun. Yung mga may spirit of ignorance, mga kapatid, ito po yung kung ano ho yung gusto nila, yun lang ho yung sinusunod nila. Ito din po yung mga tao na matigas ang ulo. Ito din po yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Umaasa lamang po siya sa sarili niyang karunungan. Malinaw po yung salita ng Panginoon sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed because of lack of knowledge." At yung quotation nga na ang sabi, intentional ignorance about spiritual matters can lead to eternal destruction. Totoo naman po yun, mga kapatid. Ikalawa, ang gusto ng Panginoon na alisin po natin yung spirit of unbelief. Kasi yung spirit of unbelief, yung hindi paniniwala at yung pag-aalangan sa Panginoon, yung doubt, kasalanan po yan. Amen po ba? Kasi hindi tayo naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o sa laki niya. Kaya po ayaw ng Panginoon ng ganitong espiritu. Kaya nga sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Kasi lahat ng hindi naniniwala, tandaan natin, sa ating Panginoon, hindi ho makararanas ng healing. Hindi ho makararanas ng blessings. Kaya po kapag nag-aalinlangan tayo sa Panginoon, makikita natin, wala hong breakthrough na matatanggap po yung tao na yon. Kaya kapag may unbelief, mga kapatid, alisin po natin yung spirito na yan. I-command natin sa buhay natin na lumayas ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi hindi siya nalulugod sa mga ganitong espiritu. Bagkus ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng faith. Yung faith na kahit wala pa, hindi mo pa nakikita, nagpapasalamat ka na sa Diyos na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Ikatlo, mga kapatid, spirit of laziness. Spirit of laziness, sa Romans 12:11, ang sabi ng salita ng Panginoon, ayaw ito ng Panginoon. Lalo na yung spirito ng katamaran sa paggawa sa kaharian ng Diyos, sa pangangaral, sa pagtuturo at paghayo. Sa Romans 12:1, sabi ng salita ng Panginoon, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kung maaari, mga kapatid, na noon na naranasan natin na maging mainit, masigla, masipag sa gawain ng Panginoon, at ngayon nararanasan naman natin na nananamlay na, nawawalan ka na ng gana, okay lang kung pumunta sa simbahan, okay lang kung hindi, okay lang kung dumalo sa home church, okay lang din kung hindi. Pag ganun, mga kapatid, dapat po ipinagpipray natin yung sarili natin. Amen? Na hindi ho ito ang dapat na maranasan natin sapagkat hindi ho ito gusto ng Panginoon. Kapag nanatili tayo sa ganoong espiritu, mga kapatid, ng katamaran, ang mangyayari, mai-stuck na lang tayo.
Yung binigay sa iyo ng Panginoon na talento o yung kakayanan na binigay sa iyo ng Panginoon, mai-stack yan sa iyo at maaaring bawiin pa yan. Kaya po, kumbaga, hindi tayo magagamit ng Panginoon lalo epektibo kapag tayo ho ay nagkaroon ng ganitong espiritu ng katamaran. Kaya ano hong challenge sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon sa umagang ito? Now that we know what the kingdom of God is, we need to understand how to follow Jesus, just like those who heard Him speak about the kingdom and followed Him. At makikita natin yan sa Matthew chapter 7:4, sa chapter 4, verse 17 up to 22, na magmula noon, nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Papaano nga ho ba tayo, mga kapatid, susunod sa Panginoon? Sa totoo, hindi ho ito madali. Sapagkat marami ho sa atin sumusunod dun sa mga napapanood nila sa social media, sa TikTok, yun yung mga sinusunod po ng marami. Pero becoming a follower of Christ means turning away from our self-centeredness and self-control and turning our lives over to Christ's direction and control. So makikita natin, mga kapatid, na pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, napaka-importante po na sinusuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasama po nito yung pagtitiis. Iisipin po natin na itong ginagawa natin, mga kapatid, na pagsunod sa Panginoon, hindi ho nawawala ng kabuluhan. Meron pong nakalaan, akibat na reward mula sa ating Panginoon. Naalala natin dito yung salita ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 18, yung story dito, nung tinawag ng Panginoon yung dalawang mangingisda. Ito yung si Simon na tinawag ding Pedro at yung kapatid niyang si Andres. Nung tinawag sila ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Alam niyo ang ginawa po nila? Noon din, sabi po ng salita ng Diyos, noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sila sa ating Panginoong Jesus. So, sa pagkakasunod nila sa Panginoon, hindi ho nila pinagpaliban ang pagkakatawag sa kanila. Hindi ho rin sila gumawa ng iba't ibang mga dahilan. Marami ho sa atin, pag tinatawag ng Panginoon na sa gawain ng Diyos, ang sabi ho natin, Lord, maliliit pa yung mga anak ko, palalakihin ko muna sila. Lord, hindi pa po stable yung finances ko, padadamihin ko muna. Praise God, kasi may mga kilala po kaming mga tao na mula nang sumunod sila sa Panginoon, yung problema niya kung paano niya mapapalaki, mapapag-aral yung mga anak niya, ngayon ho, tapos na sa pag-aaral. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bukod sa tapos na, lahat po naglilingkod pa sa Panginoon. So, dito po makikita natin, mga kapatid, na gusto lang po talaga ng Panginoon sumunod ka pagka tinatawag ka. Pangalawa, yung pong magkapatid si Santiago at John, nung tinawag sila, kasama pa po yung kanilang ama. Ang sagot po nila nung tinawag sila ni Jesus, sa Matthew chapter 4, 22, ang response kaagad nila, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So hindi nila pinaghintay ang Panginoon. Di ba marami sa atin, pag tinatawag, anong sabi ng marami, kahit mga kabataan ngayon? Wait lang. Di ba? Pag tinatawag, wait lang. Susunod din naman, pero ang sabi muna, wait lang. So pinaghihintay si nanay, pinaghihintay si tatay, pag tinatawag po sila. So tayo, pag pinatawag ba tayo ng Panginoon ngayon para tumulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang sasabihin ba natin kay Lord, wait lang? No amen. Amen. No amen, mga kapatid. Paghihintayin ba natin ang Panginoon? So hindi ho, kinakailangan now na, mga kapatid. Ngayon na. So ikalawa, tinuturuan tayo
Na pag siya ang, sabi nga, teach people to seek first the kingdom of God and His righteousness. Pangalawa, tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid, lagi lang nating unahin siya. Unahin natin ang Diyos, unahin natin ang kanyang katwiran, unahin natin ang gawain ng Panginoon, at lahat ng pangangailangan natin idaragdag sa atin. Siyempre po, pag inuuna mo lagi ang Panginoon sa buhay mo, uunahin ka rin niya. Maaaring kapag ka sa dami ng mga humihingi sa Kanya, tumatawag sa Kanya, ang inuuna ni Jesus, siyempre po yung mga inuuna din siya. Amen? Kaya po kapag ang Panginoon less priority natin, huwag kang magtaka kapatid, bakit kaya yung pinagpipray ko, tagal-tagal na wala pang pagtugon? Baka po kasi hindi rin natin inuuna ang Panginoon sa buhay natin. Ikatlo, our task is to learn what God's laws and then to begin living in accordance with the rules of His kingdom. So, ano nga po ba yung isa sa mga kautusan ng Panginoon na gusto niyang sundin natin? Yung nasa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tandaan natin, no Christian should ever think that he or she is totally independent, brothers and sisters, and does not need help from others. Lagi nating tandaan na may mga taong nangangailangan ng tulong natin. At tayo din ho, dadating yung time, tayo din ho mangangailangan ng tulong nila. Amen po? Naalala ko nga ho dito ang ating Doktora CJ, noong mga time na nagkaroon din po siya ng karamdaman, sabi niya po, very appreciated niya, very thankful siya sa ating simbahan, sa mga kapatid na mabilis na rumisponde sa kanya, mga kapatid na nanalangin sa kanya, nag-text sa kanya, kahit nga daw yung mga hindi niya kakilala sa Posim, Quezon City, tinext siya, kinukumusta siya. Di ba? Nakakalakas ng loob, mga kapatid. Nakakataba ng puso, yung pag dumadaan ka sa ganitong mga challenges ng buhay natin, may mga tao, may isang simbahan, may isang community, the group of believers na inaalala ka, inaaruga ka. So, kaya po, doon makikita natin, mga kapatid, na yun po yung purpose, mga kapatid, kung bakit tayo tinatawag din ng Panginoon. Para po, hindi lamang po makatulong, kundi makatulong tayo, mga kapatid, para ipalaganap ang salita ng Panginoon. Kaya kung sinasabi natin na ikaw ay nabubuhay para kay Jesus, ikaw ay nabubuhay para sa kanyang kaharian. Ano man yung maging cause, mga kapatid, sumunod tayo sa ipinagagawa ng ating Panginoon. Tumulong tayo sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi ho sa mga susunod pa. Ang kaharian ng Diyos ay naririto na at ngayon na. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon.